sila ay lumilingon at magpasalamat sa 50 taon ng pag-ibigan na nakakatahan. Mga biyayang maitutuloy natin karoon sa kanila bilang mag-asawa ng ating buong may kapal. Pasalamatan natin ang Diyos sa abot-abot na biyaya at mga kaloob na itinawag sa kanila, mga responsableng, mga anak at mga mabubuting mamamayang Kristiyano. Tayo ng mag-alay ng Panginoon Garcia sa liwa ng pasasalamat sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway lagi sumayon. At sumayon. Mga kapatid, mga kapatid, Nalukha at nagkasal sa isip, sa salita, sa tawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga lamiri ni Maria, sa lahat ng mga kaya at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patawarin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan kami. Noong pa man ito ay kumain ng unang bunga ng pagmamahal. Sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpat sa walang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat. Maligayang asawa ng mabutihing may bahay, mag-iibayo ang bilang ng kanyang mga araw. Kasiyahan ng lalaki ang babaeng sadyang tapat, kaya siya'y mapayapang mabubuhay hanggang wakas. Ang isang mabuting may bahay, ang pinakamahalagang kaloob na ipinalaga ng Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sa kasaganaan o kasalatan, may galak sa kanilang puso, at anumang mangyari may hindi sa mga labi. Ang mabait na may bahay ay iwanan sa tamalan, parang araw na sumisikap sa rugod ng kalangitan. Parang wala na ilawang nagsasabong na liwanag, ang maamo niyang mukha at maanulong na katawan. Halilin ito na may tuntungang pila ang hawangis na mabibilog niyang biti at paang nakatatan. Anak, ingatan mo ang iyong katawan samantalang ikaw ay nasa kasibulan. At huwag mong ansayahin ang iyong lakas sa babaeng hindi mo asawa. Sasabisin mo ang buong bansa sa paghanap na mabuti, mga kaisang bibig. At tiwala sa sariling lahi ay gawin mo siyang ina ng iyong mga anak. Sa gayon, magkakaroon ka ng maraming mga anak at may pagmamalat nila ang kanilang hanggang pinagbuhatan. Ang salita ng Diyos. Sana turunan ang ating pong itutugon. Laganan sa siluko ang pagmamahal ng Diyos. Laganan sa siluko ang pagmamahal ng Diyos. Mapalad ang bansa, ang Panginoon ng Diyos. Mapalad ang bayan, kanyang ipinuklod. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalina. Laganan sa siluko ang pagmamahal ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at natulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Laganan sa siluko ang pagmamahal ng Diyos. Ipagkaloob na aming makamit, Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo ay nasasalig. Laganan sa siluko ang pagmamahal ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang pagpapahayag ng banal na Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalawang kabanata, ang talatang 1 hanggang 11.
Noong panahon iyon, may kasalan sa Cana Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinuno nga nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan na nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alat. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Sa Cana Galilea, ang siyang unang kababalaghan ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kadahilan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, po natin ang aral ng ating simbahan tungkol sa napakahalagang sakramento ng matrimonyo. Mapapansin po natin na ito ay hindi inimbento ng ating Santa Iglesia. Ito ay isang institusyon na ang nag-isip at nagtakda ay walang iba kundi ang Panginoon. Sinasabi ko doon sa aklat ng Genesis sa 2 kabanata kung ating matatandaan ang Ebanghelyo na ito po isang protek. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. At dinugtong ng Panginoong Jesus ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. And this is a very clear reminder for all of us that marriage is an institution not invented by leaders, but ordained by God since time immemorial. Ito yung plano ng ating Panginoon Diyos. Kaya makikita natin sa ating Ebanghelyo na pakinggan ngayon, yung mga kasalan sa Galilea, sa Israel, sa buong Palestina na kumikilala kay Yahweh sa ating Diyos, ay pangkaraniwan po itong pangkaraniwan pagtitipon at pagtitiwag sa doon sa Mediterranean culture. Now, yung ating binasa ng Ebanghelyo ngayon, naging very special yung kasalan yun because of the presence of Jesus. And according to St. John, in his 2nd chapter, the wedding at Cana, that was the very first time that Jesus performed a miracle in front of the public. At ang ginawa ito, ang kababalagan ito ay naging dahilan upang mahayag ang kanyang kadahilan at dahil dito, lalalim ang kanyang mga alagad. At yung pag-aasawa natin, hindi para sa lahat, hindi para sa lahat. Kaya yung pagtawag, kaya makikita natin, niligaw ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, na talagang kung may tinawag sa pag-aasawa, mayroon din naman hindi tinawag sa pag-aasawa, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ay nagkataon ang bukasyon ninyo is the vocation to the married life. Mayroon naman mga ang kanilang bukasyon ay yung tinatawag na single blessedness. Hindi talaga sila sa pag-aasawa. Kaya tumanda na sila, pumanaw na ng walang asawa. Yung kanilang bukasyon, single blessedness. At mayroon din naman mga tinawag para sa paglilingkod sa Panginoon, kaya hindi sila nag-aasawa. Nakakatawa na sa araw na ito ay
sapagkat sa dami ng mga ikinasal, 50 years ago, may isang Nanay Gloria Catalico na nakaalala na tumalaw ng utang na loob sa biyaya ng pag-ibig at kasamaan na ipinagkaroon ng Diyos sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sana po sa mga nalalaging maraming mga taong pa sa inyong buhay, magsilbi kayo gumawa sa inyong mga anak, sa inyong mga kapitbahay, sa ating sabayan ng Kristiyano. Dahil ugnayan ang mag-asawang nakaangkor, nakaugat sa Panginoon, o kaya nakaugnay kay Jesus, ay mananatili at hindi niya pagkakaitan ng pagpapala. At ikinmabapagnayan ninyo maging sa gitna ng inyong matandaan sa itong ng inyong buhay. Sana ang inyong pagkaroon ng buhay bilang mag-asawa, kayo naman ay mga lola na anak. Hindi ko lang alam si tatay ilang ako na mayroon sila. Pero hindi ka mo, talagang bakas na bakas pa rin ang kanilang nasiyahan bilang mag-asawa. Sana po ito ang maging kapalaran ng mga marunong kumilan sa Diyos, nakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos. Sana po sa inyong pagkatuwang ng buhay, ito sa inyong ito ng inyong katandaan, mabakas ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, ang biyaya ng Diyos. Na siyang ganyan kung bakit kayo ay tumagal ng kanyang mahal mga taon ng matalang ay dapat sasama bilang mag-asawa. Nanay Gloria at Tatay Bo, hindi ko kung kayo ay tumayo para sa napakahalagang bahagi ito ng pagdiriwang ang pagsaliwan ninyo sa pagtitipan sa pag-iisang dibdib. Sa Panginoon Diyos sa inyong nagtabulot at sa inyong pangbuhay bilang ginagbuklod sa kanyang pag-ibig, malasakit, katapatan at pagpupok. Sa kanyang pagpapala at palagi ang pagkuhan, ipinagkatiwala niya sa inyo ang pananagutan mabuhay natin sa pagkakaisa, sa pagdadamayan, sa hirap at dusan, sa ginhawa at kalusugan, kayo ay magsamahan. Nangako kayo noon na magiging tapat sa pag-ibig, magpakailanman. Sa inyong paglingon ngayon sa inyong malayong nakaraan, kaysa ninyo sa pagdalangin ang sambayan ng Kristiyano, ang inyong mga anak, mga apo, mga kaibigan, mga kapitbahay, na ang hiling at ipagpapala ng buong may kapal para sa inyo, upang kayo matalumpay na magkarating sa inyong paroonan at matupad sa inyong pagsasama ang banal na layunin ng buong may kapal. Minamahal ko, Tatay Bo at Nanay Gloria, sa harap ng Diyos, ng inyong mga anak, mga apo, mga kaibigan, at mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Pumarap tayo sa isa't isa. Pagdaupin mo dito ang inyong harapan. At inyong sariwain ang banal na hindi itinahayag ninyo 50 taon na ang nakakaraan, ang inyong hindi magtipan noon sa banal na sakramento ng kasal. So, ito po yung pagsariwa. Renewal. Naman para naman renewal of commitment na noon. Ang Diyos, ang sambayan ng nanay ito, Sinasaliwa ko ngayon sinasaliwa ko ngayon, ang aking pasya aking pagsiya, nung tinitipan kita nung pininipan kita, na maging aking may bahay. na maging aking ipamay, 50 taon na ang nakakaraan. 50 taon na ang nakakaraan. Ako'y nangako Ako'y nangako na ikaw ay mamahalin na ikaw ay mamahalin ng buong katapatan ng buong katapatan, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginawa, sa dusa at ligaya. sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking ibigin Ikaw lang ang aming ibig. at itatanging karugtong ng aking itatanging karugtong Itatanging karugtong ng aking buhay ng aking buhay. ngayon at kailan
Ganito po ba? Kay tatay ko. Nay, kay tatay kayo. Ng ating mga ng sambayanan natin. Sinasaliwa ang ating pasiya na ginawa 50 taon ng noong tinutupan kita na maging ating asawa sa hirap at ginawa sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibig at ikatang karundong ang aking buhay. Ikatang ngayon at tayo. Susunod ko kayo sa ating anak, ama namin kapagkaling. Ama namin kapagkalitan, Ama namin kapag sa aming pinapagsapat, pagpalaan mo po. pagpalain mo po, Kami mag-asama sa aming pag-asawa, sa aming pagsaliwa. sa aming pagsaliwa, sa aming pag-ibig, Pagkakatan sa isa't isa. at karapatan sa isa't isa. Kapag namimili mo, papagmamili mo. Pagpapagiging mo Sa mga nalalabing mga taon sa mga nalalapit mga tao ng pagsasama. ng aming pagsasama, Ang pagsasamang dalisay at wagas ang pagsasama ng kalisay at puwan sa puso't diwa. sa puso't diwa, Manatili nawa kami nagkakais manatili na kawasawi sa kabayan, at naway maging matatag at naway maging matatag sa hirap at puso. sa hirap at isa, Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, lagi kami magsama, maging tapat sa pag-ibig Maging tapat sa pag-ibig. ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Sa sinariwan ng pag-isipan bilang mag-asawa, sa mata ng Diyos at sa mata ng sambayan ng Kristiyano, bukas na kalad namin kayong tinatanggap sa inyong pagsusumika maging tapat at mapagmahal sa isa't isa. Makataasa kayo sa aming pagtangkilik sa aming pananalaman at higit sa lahat, umasa kayo ang mga nalalaging taon ng inyong buhay at pagsasama bilang mag-asawa ay mapupuspos ng abot-abot na kaloob mula sa Diyos natin Ilongin. Ngayon sa harapan, tumayo po ang lahat. Sa harapan ng inyong mga anak at ang sambayan ng narito, ako bilang pastor ng ating simbahan, nagpapatunay kay isa ng inyong mga anak at mga mahal sa buhay sa pinag-ibay ninyong pagsasama bilang mag-asawa, ang sinariwang pagkakaling puso na inyong pinag-iman, nawa panatiliin ng Diyos na humigpit at humibay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang banal sa iyo sa biyaya ng Diyos at sa inyong maging pagtulungan sa kanyang grasya, kaya inabot niyo ang mahabang mga taong at mabulang pagsasama bilang mag-asawa sa ating Santa Iglesia. Ngayon po, palakpakan natin ang mag-asawa natin. Ngayon po ay pag-asawa. Nawa ang iwan ito ay matulog sa kanyang puso kung sa kanyang pinagpapasusunod tuwag natin at parang ang pangalan ng Jesus ang huling na At isa po nung kada parang po ng wax. Wax kasi ang mga
bago niya pinagpisan kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanin, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kanin sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay buhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po lahat. Ibahayag at ipabuti ang misteryo ng ating kaligtasan. Sa mag-asawa na sinaliwa ang kanilang pagsasama. Alam nyo, Tatay Libo, nung tayo'y mga bata pa, hindi ko katulad ngayon na buntis na sa kapagpapakasal. Nung panahon natin, mahawakan na ng kamay, pakasalan na, di ba? Naalala niyo? Yung mahawakan na ng kamay, pakasalan mo yung anak sa amin sa probinsya. Ewan ko lang tayo kung magsasabi ka ng totoo sa akin. Bago ba kayo nakasal ni Nanay Flor, ay nag-usap pa yun din. Sabi ko na, kayo ba yung bago nakasal ay nahalikan ka ba yung Nanay Flor? Hindi na maalala. Anyway, ngayon po ay, alam nyo, ang mga bagong generation ngayon ay hindi na nila alam yun. Kaya, alam niyo tayo, sa yugtong ito ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, naghahanap pa rin kami ng matibay na pananandaan na talagang kapal at mahigpit pa rin ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Kaya umarap po kayo ulit sa isa't isa. Umarap po kayo. Tayo, hawakan niyo po si Nanay Flor sa balikat. Sa balikat. Sa harapan ng sambayan na nais po namin masaksihan sa inyong dalawa ang isang napakatamis na halik sa labi. Ano na po tayo? Okay.
Sa pagtitipong ito, sa pagdiriwang ni Tatay Libo at Nanay Lor ng kanilang golden wedding anniversary, buksan ninyo ang inyong puso upang angkin din ang pagpapalagalo ng ating Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, nagpupuri sa Diyos sa tagumpay ng kanyang biyaya sa inyong ilang mag-asawa. Salamat sa Diyos. Babasahin po ng pangalan na ako ni Libo at Gloria. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Jesus, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya na puno ng pagpupuri at pasasalamat sa patuloy ninyong kabutihan at katapan sa buhay ng bawat isang naririto at aming kaisa sa pagdiriwang ng ika-50th anniversary ng aming nanay at tatay. Ama, amin pong panalangin na patuloy niyo pong patatagin ang kanilang pagsasama. Sa kanilang pong buhay, aming hiling ang kanilang kalusugan, kasaganaan, at higit sa lahat, kapayapaan at kagalakan.
Sa pamamagitan po nila, aming nararanasan ang inyong pag-aaruga. Tunay, Panginoon, na kami inyong pinagpala na sa aming buhay bilang anak, apo, kapatid, pinsan o kaibigan ng mag-asawa, kami nabiyayaan ng inyong pagmamahal. Ang kanilang karunungan ay aming liwanag, ang kanilang kadatagan aming malakas na sandigan, at ang kanilang pag-ibig aming kayamanan. Sa araw pong ito, sama-sama po kaming nananalangin at humihiling na hayaan ninyong ang kanilang mga panalangin ay tugunin. Hayaang patuloy nilang makita na ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na puno ng grasya at awa, Diyos na kahit kailanman ay hindi kami pababayaan o kalilimutan. Marami pong salamat sa pangalan ng banal ng anak na si Jesus. Amen. Sige po, magpatuloy na muna po tayong kumain at maya-maya po ay magkakaroon po tayo ng maliit na programa. Salamat po. Okay, ready po? Isa pa, ready? Isa pa po. Video po, video.
accomplish. So, the modern tradition is that cutting of the cake as a couple is ever more popular. The husband will place his hand over the wife and in a way help her in slicing the first cake. Bali, magkakaroon of the cake na po tayo, medyo. Kailangan ko lang kumuha na kasi pwede na kayo. Sige, kapit lang. Harap kayo din sa ano? Harap kayo din sa amin. Nanay, sa kabila ka. Yan. Harap-harap sa akin. Yan. Subok. Pwede. Tanggal mo muna sa amin. Yung wine po, tayo may wine po ba? Okay na, ito dyan. Buksan mo. Yan.
akong magbabayad. Against the light. Against the light ka na. Hindi ako kukuha. Yan. Ay, kaway-kaway po dyan. Mga ate! Ay, mga ate! Tanggal natin. Kaway-kaway po. Video. Okay. Sali po kayo. Ang masisipag po, sali. Kaway-kaway po. Okay, thank you po. Indonesia nandyan kami to spend with you the party and the eating and the dancing and also karaoke. Say it again. Okay. Yeah, karaoke and of course we are praying for more years to come. Joyful marriage and wonderful kids to surround you and to of course bless you more with good health. And sana makita namin kayo dito sa Canada or sa States kung kapag sana kayo.